Ano ang nakikita ninyong ugat ng itong mga pasaringan, ano? Very recent lamang ngayong sa kampo ng mga Duterte at mga Marcos, Professor. Well, ang tingin ko po dito ay malalim yung pinagugatan ng kanilang pasaringan o yung tinatawag na World War sa pagitan ng kampo ng ating presidente at saka ni Vice President kasama ang kanyang pamilya, kasama ang dating presidente Duterte at saka yung kanyang mga anak. So tingin ko po may kinalaman ito sa politika, no? Lalong-lalo na doon sa hindi magandang pagtrato ng administrasyon kay Vice President Sara Duterte at saka kay former President Rodrigo Duterte. Yung pong tungkol kay Vice President Sara Duterte, ito po yung nagsimula ito nung ano nung yung budget hearing for 2024 na kung saan inungkat ng House of Representatives yung kaniyang proposal for intelligence fund at saka confidential fund. Kinalaunan hindi ito inaprubahan ng House of Representatives. Kaya ano naman po kay dating Pangulo Presidente Duterte, kay dating Pangulong Duterte, ang kanya namang hinanaing siguro ay yung recent na pagdalaw dito, pagbisita ng ICC prosecutor sa bansa natin. Alam naman natin na may ongoing na investigation at kaso ang ating dating Pangulo doon sa ICC patungkol doon sa kanyang anti-illegal drugs campaign na tukhang. So yan po ang tingin kong pinagugatan. Kung man dissatisfied ng pamilya Duterte doon sa mga nangyayari, pagtrato sa kanila ngayon ng administrasyon ng Pangulong Marcos at ang kanyang mga kalyado. Mm. Professor, anong masasabi ninyo doon sa level na parang umaabot hanggang akusasyon na, uy, drug addict si ganito and may buwelta naman. Kasi ang tinukoy niya, si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay nandun daw sa listahan ng Philippine Drug Enforcement Agency bilang mga responsable sa illegal na droga o gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Tapos may buwelta naman na dahil sa fentanyl daw. Kaya kung ano-anong nasasabi ng dating presidente, maraming mga naka-observe at nakapansin na hindi lang ito simpleng pasaringan, may pinag-uugatan, ika nga, Professor. Opo, dating Pangulong Duterte naman, kilala natin na ganyan talagang kanyang estilo. Mahilig siya magbigay ng mga pahayag na kagaya ng ganyan. At hindi po ito yung first time na narinig natin yung ganyang pasaring niya kay Pangulong Marcos. Nung panahon ng kampanya, nung presidential election, I think nabanggit niya na to, no, na mayroon daw isang presidential candidate na gumagamit ng illegal drugs. Tapos hindi naman niya pinagpatuloy. Tapos ngayon niya ulit ni-revive. So, kumbaga man, every time he would mention this, the former president would mention this accusation, tingin natin there's a political motive behind it. Siguro na-express niya yung frustration niya, yung anger niya towards the president. Oo, meron siyang hinanaing na nais niya iparating at yun yung paraan niya upang magpapansin. Kaya nga lang, yung kanyang pinasasaringan, I think dumating na rin sa punto na napikon na. Mhm. Kahapon nagpa-interview si Pangulong Marcos Jr. na kung saan yung reaksyon niya ay halatang napikon siya doon sa pasaring ng dating Pangulo. So sabi niya, baka lang to, epekto ng fentanyl na na ginagamit ni dating Pangulo Duterte. So, yan po ay indikasyon na somehow parang napipikon na. Kilala natin ang ating Pangulo na isang tao na level-headed, hindi po mapatol sa mga ganyan. Pero nga dahil nagbigay na siya ng ganyang klaseng pahayag, mukhang hindi maganda yung patutunguhan ng kanilang World War, no? Mm. Kasi pumapatol na yung Pangulo natin. Okay. May tanong din si Bombo Everly. Bombo Ever? Yes, Prof, ano naman po yung take po ninyo sa naging role ng tatlong kababaihan sa mga recent development na ito? Partikular na po sina Senator Amy Marcos na mismo pong kapatid ni Pangulong Bongbong Marcos at ang misdulang din pong hindi nagpansinan po sa airport na sina First Lady Liza Marcos at ni Vice President Sara Duterte. Sa palagay nyo, meron ding tensyon sa pagitan po nila, Prof? Yes, I think itong siguro yung spotlight ng issue na to
nasa dalawang pamilya, pamilya ng Marcos at saka pamilya ng Duterte. So, typical ho yan sa politika ng Pilipinas. Kasi nga, yung mga sanang mga umiiral ng mga political institutions ay mahina sa ating bansa, kagaya ng bawal ng mga political parties. So instead of these political institutions, ang nasa gitna ng politika natin ay yung mga pamilya. So ito hong natural lamang na yung mga miyembro ng pamilya Marcos at pamilya Duterte ay maramdaman rin yung tensyon. Oo. Siguro ang parati pag pinag-uusapan tong issue na to, naisip agad natin si Vice President Sara Duterte and President Marcos. But there are also some family members who are affected. And sometimes when we look at their actions and behaviors, parang parang masasabi mo na hindi ganoon kasimple ang politika sa ating bansa. Kasi magugulat ka na nandoon sa political rally sa Davao, yung kapatid, yung sister ng ating Pangulo, no, si Senator Amy Marcos. Samantalang si Vice President Sara Duterte naman ay umattend naman noong Bangon Pilipinas rally. So how do you interpret this, ano? Ang tingin namin diyan, they're trying to of course iba yung kanilang buhay politika doon sa ano no sa kanilang buhay pamilya. As much as possible they're trying to separate all those things, pero hindi na rin nila maiwasan. Kung nagkakapikunan sila sa politika, may tension sa politika, nadadamay na rin yung kanilang mga ano no buhay pamilya at buhay personal. Prof, if in case po, note po yung worst case scenario na nakikita po ninyo kung magpapatuloy po yung ganitong sitwasyon. Actually, ma'am, that's a very good question, ano? Kasi sinusubaybayan namin kami mga political analysts and political scientists. Sinusubaybayan namin development nito. This one is unique on its own. Kasi hindi naman first time, ano, kundi ngayon lang ulit tayo nakakita na nagbabangayan yung nasa loob, yung mga magkakakampi sa loob ng isang koalisyon. Ang tawag po namin nito sa aming field ay intra-coalition dispute. So, ibig sabihin yung mga magkakalyado, sila-sila nag-aaway. Kaya kung sa senaryo na sinasabi nyo na hindi ito masosolusyonan at lalala yung problema, I think come 2025 elections, baka yung isang faction o isang grupo sa loob ng administration coalition ay gampanan ang role ng opposition. Oo. So, sa madaling salita, yung opposition ay manggagaling sa administrasyon mismo. Considering the fact na yung talagang kinikilala natin na opposition, yung mga affiliated sa Liberal Party, ay hindi naman ganun kalakas ang boses sa kasalukuyang politika. So most likely, ang tinitingnan namin development o possibility ay baka yung opposition by 2025 ay manggagaling mismo sa hanay ng administrasyon. Okay. Professor, ito, isa pang importanteng paksa na kumbaga kahit papaano talagang naiuugnay ito dito sa mga bangayan na ito, yung kapalaran ng People's Initiative at ng Charter Change. Nakikita nyo ba na may progress pa na aasahan dito knowing na ganito na nga yung kumbaga parte ng epekto, Professor? Tama kayo dyan, ano? Buti napansin niyo po yan. Yung pong usaping charter change ay totoo niyan, hiwalay yan doon sa away ng pamilya Duterte at saka pamilya Marcos. O kaya ng administration at saka ng Duterte family. Kaya nga lang sa lagay ng politika nating bansa, pag may mga nag-aaway ng mga pamilya o mga personal figure o mga political figures, usually po nadadama yung mga issues na wala naman dapat kinalaman sa away nila. So ito na nga po yung nangyayari sa charter change, naiipit itong usapin ng charter change initiative ay naiipit doon sa bangayan, doon sa away ng pamilya Duterte at saka ng administration coalition. Pero kung halimbawa i-set aside natin yung away na yan, ano, meron siyang sariling buhay eh. Sa ngayon, ang pinagtatalunan, dapat bang magkaroon ng charter change gamit ang People's Initiative? I think on that point, yung dalawang chambers ng ating lehislatura ay hindi nagkakasundo. Particular yung Senate, ayaw nilang sumang-ayon doon sa People's Initiative. Kasi kung matutuloy yan,
mukhang ma-outnumber sila. Once na nag-form sila as a body to review the Constitution, ma-outnumber sila ng members ng House. So ayaw nila yung proposal na ganon, tapos parang voting jointly. Oho. Okay. Professor, with that, maraming salamat sa mga ibinigay niyong pananaw dito sa kasalukuyang sitwasyon sa ating bansa. At least nagkaroon din ng ideya yung ating mga taga-subaybay hinggil sa iba pa at mas malalim ng mga aspeto tungkol dito. Thank you so much. Salamat po. Mga kabombo, mga Kastar Nation, nakausap natin ang isang political analyst at mula sa University of Santo Tomas, si Professor Dennis Coronacion, tinhong nakaugnayan dito pa rin sa mga mainit na usapin ng politika sa ating bansa.